Hello guys, ito ang Malingin Falls. Unahan ito doon sa mismong falls. Sa dami kasi ng tao kahapon, sa sobrang init pinotakte, kaya itong lugar na ito hindi masyadong dinadayo dati, kaso umapaw nga lang yung tao doon sa falls pagbaba mismo, kaya dumiretso dito. Dumami ang tao. Shoutout nga pala kay Pastor Mark Haganay at sa kanyang worship team. Unfortunately, hindi sila nakapagdala ng panligo. Although malapit lang sila dito, same barrio. Ewan ko, tinamad maligo. Ako naman ay hindi nakaprepare maligo. Kaya nag-video lang, nagpapalipad ng drone. First time kong makapag-drone ng malapitan dito. Una ko itong nakita, malayuan lang kasi maraming puno. Ngayon summer na, kukunti yung dahon, kaya maluwang-luwang magpalipad. Naglagay na rin sila dyan ng mga tali pang ferry walk. Pero hindi naman ito umiikot kagaya doon sa Siquijor. Tatawid lang ito sa kabila, pwede kang bumalik or tumalon. Walang entrance dito guys. Medyo may rough road ng konti bago makarating ng falls. May konting hagdan din na masyadong mataas yung mga steps or ang-ang. And so far naman lilibang sila dyan, magtalon-talon. May umaakyat pa dyan sa puno para tumalon. Although may bato dyan sa halos sa tapat ng puno na yan, pero malalampasan mo naman pag tumalon ka. Risky nga lang ng konti, baka hindi ka lumagpas doon sa bato. Kumbaga ikatlong falls, kasi yung una, yung pinagkuhanan ng tubig ng Richley. Pangalawa, mayroon diyan sa gitna, madaan papunta rito. Dito, mababa lang yung falls, parang nag-slide lang, hindi talaga tumalon. Anyway, thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe to my channel. Please like, share, comments, or thank you for watching, and hope to see you on my next video. Kita dalaga, kasi kita ako rin na nadepende sa mukha. Kung ginubunara kita dalaga, ingat ka palagi, yan ang sabi nila. Sama kadiri, sama kadiri, sama kadiri, mamalidiri, sama kadiri, sama kadiri, sama kadiri, mamalidiri, sama kadiri, sama kadiri, sama kadiri, mamalidiri, sama kadiri, sama kadiri, sama kadiri. Hello guys, ito ang Virgin Island, na reopen ito noong March 20. Halos isang taon din itong isinara dahil may nagbandal sa mga corals.
Ngayon open na, wala na rin yung mga stalls na kainan sa may sandbar. Medyo high tide pa ng oras na ito, pero after 2 hours low tide na lutang na yung sandbar. Magbabayad ka ng 100 sa DENR dito, tapos magbabayad ka rin ng 50 pesos doon sa toilet. I'm not sure what's gonna happen pag nag-open itong restaurant owned by Korean, or nagre-renta ang Korean dito sa restaurant. At least noong magbabayad ka ng 100 sa restaurant managed by Korean, kasama na doon paggamit sa toilet. Mayroon silang restaurant mag-open soon, kasama na doon ang pictorials around the whole island. Hello guys, ito ang Virgin Island, na reopen ito noong March 20. Halos isang taon din itong isinara dahil may nagbandal sa mga corals. Ngayon open na, wala na rin yung mga stalls na kainan sa may sandbar. Medyo high tide pa ng oras na ito, pero after 2 hours low tide na lutang na yung sandbar. Magbabayad ka ng 100 sa DENR dito, tapos magbabayad ka rin ng 50 pesos doon sa toilet. I'm not sure what's gonna happen pag nag-open itong restaurant owned by Korean, or nagre-renta ang Korean dito sa restaurant. At least noong magbabayad ka ng 100 sa restaurant managed by Korean, kasama na doon paggamit sa toilet. Mayroon silang restaurant mag-open soon, kasama na doon ang pictorials around the whole island. Hello guys, ito ang Lubuk River. Marami ang nagkaroon ng hanap buhay dito. Mga may-ari ng bangka, restaurant, ang LGU ng Lubuk, pati ako, tour driver, nakinabang ako dito. Ang mga tour driver dito, 100 per head bawat pasahero na sasakay. Na tapat na walang ulan, kaya super linaw ng tubig. Although mababa ng konti, swimmable naman ang ilog na ito. I'm just not sure bakit nawawala yung mga stand-up paddleboard dito. Dati kasi maraming nag-stand up paddleboard dito or kayak, pero wala na masyado ngayon. So yan ang aerial view ng Lubuk guys. Yung simbahan na yan, nahati yan during the earthquake, pero na-restore nila. Well done, Lubuk LGU. Sobrang ganda. Sabi pa nga ng nakalagay doon sa plaza ng Lubuk, a piece of heaven daw itong Lubuk. So far naman maganda dahil sa river na ito. Other than that, not much attraction. May mga resort na pakunti-kunti o maliliit, kasi ang karamihang mga tao dito sa Panglao na Kabul. So that's how it looks like guys. Ang tagos ng ilog nito papuntang Luway. Although may floating restaurant din sa Luway, mas patok ang Lubuk. Mas kilala at talaga ang Lubuk kaysa Luway. 50 pesos lang ang diferensya sa Luway at saka sa Lubuk. Commission wise sa driver, pareho lang. Mas systematic sa Luway. Kasi pagkabayad ng customer, barcode na agad, diretso na commission. Anyway, thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe to my channel, and hope to see you on my next video. Please like, comment or share as well regarding your experience in Lubuk, and